Sa makabagong panahon, ikaw. Oo, ikaw. Ikaw mismong nakikinig sa akin ngayon. Ilang mga istorya na nga ba ang iyong narinig tungkol sa tunay na buhay? Minsan, hindi ka panipaniwala. Minsan, mapapakamot ka na lamang sa ulo. May tao nga bang sinuswerte ng ganun talaga? May ibang magsasabi na, sus, storya lang yan. Sus, malabo yan. Basta. Ako, naniniwala ako na hindi lamang swerte ang kailangan mo sa buhay na ito. Ang kailangan mo, sipag, tiyaga at paniniwala sa Panginoon. Mayaman ka man o mahirap. Kagaya na nga lamang ng pamilya ni William. Sasabihin ng iba, kahanga-hanga ang kanyang pamilya. Napakaswerte, ika nga. Paano ba naman? Pareho kasing may malawak na lupain ang kanyang mga magulang at kanyang mga lolo at lola sa iba't ibang probinsya sa kanila. Idagdag mo pa ang katanyagan ni William at ng kanyang kapatid. Pareho silang nakapagtapos sa kolehiyo at may mataas na karangalan. Hinahangaan ng mga kabataan, tinitilian ng mga kababaihan. Itong si William, nang makakuha ng magandang opportunity sa Maynila, ginarab niya ito. Nagtrabaho siya doon at habang siya ay nagtatrabaho, isang kaibigan nga niyang malapit sa kanya ang nagsabi sa kanya na bakit nga ba hindi pa siya magbukas ng sariling negosyo katulad na lamang ng kanyang lolo. Na bata pa nga lamang daw noon ay mayroon ng sariling negosyo. At dahil magaling mambola at mag-sales talk itong kaibigan ni William, napa-oo siya nito. Isang araw, kinausap niya ang kanyang mga magulang. Ma? Papa? Ma, good morning po. Pasensya na kung nakakaabala ako sa inyo pero gusto ko sanang makausap kayo. Pwede po ba? Ang tanong ni William sa kanyang mga magulang. Agad naman siyang sinang-ayunan nito. Ano bagang nais mo, anak? Diretsahin mo na kami. Huwag nang paligoy-ligoy, hindi ka ganyan. Ang sabi ng kanyang ama. Mama, papa, baka naman po pwede niyo akong suportahan sa plano ko. Nais ko po sana ng malaking halaga ng puhunan. Nais ko pong magtayo ng sarili kong negosyo, parang si Lolo. Napagpasyahan po namin ni Bobby na nais naming magbukas ng kainan o restaurant dun sa Maynila. Maganda po ang pwesto. Tauhin niyon, malapit sa mga eskwelahan, sa mall, malapit lamang din sa mga opisina, sa mga call centers. Kung okay lang po sana sa inyo kailangan ko po ng gabay ninyo. Kailangan ko po ang tulong ninyo financially. Please naman Tumahimik lamang ang kanyang mga magulang. Ikaw talaga, William, pinapakaba mo kami. Akala ko pa naman ang sasabihin mo ay nakabuntis ka. Kinabahan ako sa'yo. William, magandang plano ninyo. Kaya nga lamang lagi mong tatandaan, ang negosyo ay hindi basta-basta. Kailangan pag-isipang mabuti. Kailangan magpasya ng mabuti. Ang negosyo, hindi mo agad malalaman kung kikita ba agad o hindi. Kahit pasabihing maraming tao sa lugar na yan, kahit pasabihing malapit sa mga opisina, sa mall, at sa mga bahayan doon. Hindi mo pwedeng bilangin agad ang sisiw ng hindi pa basag ang itlog. Tandaan mo yan. Ang sabi ng kanyang papa. Ang sabi naman ng kanyang mama, William, huwag ka na mag-alala pa. Susuportahan ka namin sa iyong nais. Ikaw pa, anak ka namin. Alam naming magaling ka at may tiwala kami sa iyo. Good luck sa iyo, ha anak? Proud na proud kami sa iyo ng papa mo. Nang dahil sa sinabi ng kanyang mga magulang, galak na galak itong si William. Excited na excited kaya agad niyang kinausap ang kanyang kapatid na si Joy. Uy Joy! Alam mo ba, si mama at si papa pumayag na sa mga nais ko, sa plano ko. Napakasaya ko at sobrang excited na akong makapunta ng Maynila muli. Pero ikaw, umayos ka ng buhay mo dito Huwag mong iiwanan at papabayaan si mama at papa. Naku, sinasabi ko sa'yo, tutok-tukan talaga kita. Bawal mo na mag-boyfriend, sinasabi ko sa'yo, ha? Ang sabi ni William kay Joy na kanyang kapatid. Malaki ang tiwala ng mag-asawa sa kanilang panganay na anak na si William. Bata pa lamang ito, matalino na nga ito
madiskarte, malambing at napakagalang sa mga tao, lalo na sa kanilang mag-asawa. At bilang mga magulang, bakit nga ba sila hahadlang pa sa pangarap ng kanilang anak, hindi ba? Walang patumpik-tumpik, ang mag-asawang ito agad inasikaso ang perang ibibigay sa kanilang anak bilang puhunan. Tumataginting na 3 milyong piso ang kanilang ibinigay. Ito ay nagmula pa sa pinagbilahang lupa na namana naman ng mama ni William. Agad-agad lumuwas ng Maynila itong si William upang makipagsapalaran. Buo ang kanyang loob at alam niya positibo ang kanyang isip na magiging maganda ang takbo ng kanyang negosyo kasama ang kaibigang si Bobby. Agad silang nagbukas ng isang fast food chain. Palibhasa itong si Bobby ay sanay na sa buhay sa lungsod at meron din siyang ilang mga kamag-anak na mayroong ganun ding klase ng negosyo. Tinuruan sila ng mga ito discarded paraan upang mas maging maganda ang takbo ng kanilang negosyo. Hindi nga nagtagal, isang maswerteng kapalaran ang natikman ng magkaibigang ito. Mas gumanda ang takbo ng negosyo, sumikat pa ito online. Hanggang sa ang lugar na iyon ay naging sikat na tambayan, kainan at puntahan ng mga kabataan. Isang araw, "Hello, Ma, Mama, Papa, kumikita na po kami ni Bobby ngayon. Masayang-masaya ako, Papa, Mama. Ang ibigay niyo pong puhunan sa akin, kaya ko nang ibalik sa inyo. Nakakatuwang isipin, pagkatapos lamang po ng ilang linggo at mga buwan, ngayon, parang inaani na po namin lahat ng paghihirap namin. Anong tulong at suporta po ninyo. Maraming salamat po." Ang sabi ni William sa kanyang mga magulang. Masayang ibinalita nitong si William sa kanyang pamilya ang nagaganap ngayon sa kanyang buhay sa Maynila. Maging ang mga ito ay tuwang-tuwa sa kanyang swerteng nakuha sa Maynila. Tuwang-tuwa ito sa naging bunga ng kanyang pagsisikap. Nang dahil sa kanilang sipag at tiyaga at pagtutulungan, kitang-kita mo talaga ang patuloy na pag-asenso ng kanilang negosyo ni Bobby. Unti-unti, nagagawa na nga nilang bumili ng mga material na bagay para sa kanilang mga sarili nang hindi umaasa sa kahit na kanino, lalo na itong si William sa kanyang mga magulang. Abay, isipin mo naman, nakabili na nga siya ng bagong condominium para sa kanyang sarili, bagong motor, bagong kotse at ang kanyang bagong telepono. Maligayang maligaya naman para sa kanya ang kanyang pamilya, lalo na itong kanyang kapatid na si Joy, tuwang-tuwa sa kanyang naabot. Ilang taon pa nga ang lumipas at ang biyaya ni William sa kanyang buhay ay tila ba naging doble pa. Ngayon, nagkalat na ang kanilang mga branch. Hindi lamang sa Maynila pero maging sa ibang parte ng Pilipinas. Subalit ganun pa man, kahit pa sabihing maganda na at ibang-iba na ang takbo ng kanilang negosyo, patuloy pa rin sa pag-angat ang kanilang goal. Ang nais daw nila ay magkaroon pa ng mas maraming branch sa ibang bansa. Madali naman para sa mga mayayaman ang magtayo ng iba't ibang branch ng negosyo. Ang tanong, kikita ba ito? At dahil nga medyo suntok sa buwan pa ang pangarap na iyon, nag-focus na lang muna itong si William at Bobby sa kanilang negosyo sa Pilipinas. Hindi nagtagal, milyon na ang kanilang ipon sa sarili-sariling mga bangko pagkalipas ng ilang pang mga taon. Ilang taon na nga ba ang nakakalipas mula nang magsimulang bumuo ng negosyo itong si Bobby at William? 8? Siyam? Halos magsasampung taon na nga ito. Itong si William, ibang-iba na ang itsura. Medyo naging matured na nga siyang tingnan at mas buong-buo na ang kanyang boses. Kaya siguro niya napaibig ang isang magandang dalaga na ngayon ay girlfriend na nga niya. Ni hindi nga sila maghiwalay, pero hindi pa nagpapakasal. Sila ay magkasamang nakatira sa condominium nitong si William sa Maynila. Magkasama silang dalawa, buhay mag-asawa. Isang tanghali ay tumawag sa opisina ni William ang kanyang ama. Ang sabi nito, "Hello, anak, napakaabala mo na. Nasaan ka ba ngayon? Nasa opisina ka ba ngayon?"
Baka naman pag may available time ka, bumisita ka dito sa atin. Miss na miss ka na namin ng iyong mama, tsaka ng kapatid mo. Saka nakita kang post mo sa Facebook, baka naman pwedeng ipakilala mo kami sa iyong girlfriend. Aba naman, asawa mo na ata yan, di ka man lang nag-imbita. Hello? Hello pa? Pasensya na pero may ginagawa po kasi kami dito. Mamaya may meeting na, may kailangan pa akong i-present mamaya. Baka naman pwedeng mamaya na kayo mga musta, ha? Saka yung pagbisitang iyan, makakapaghintay yan. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa kung kanino ang negosyong ito, hindi ba? Lalo pang abala din si Bobby. Basta, baka mga Pasko. Baka sa bagong taon bumisita kami dyan, ha? Sige na, sige na. Ang sabi ni William sa kanyang ama. Kaya nga lang, ilang Pasko na nga ba't bagong taon ang lumipas, hindi pa rin umuuwi o nangangamusta itong si William. Bali-balita nga ay 2 na ang anak nito, pero kahit na isa, hindi man lamang nakasama ng personal ng kanyang mga magulang. Maedad na ang mga magulang nitong si William at Joy. Si Joy ang tanging nag-aasikaso sa mga ito. Kahit pa sabihing may mga kasambahay, kahit pa sabihing mayroon naman silang private nurse, ikaw, kung ang iyong magulang ba ay nasa ospital, kung ang mga magulang mo ba ay matanda at may iniinda, kakayanin mo bang iwan sila? Kakayanin mo bang iasa sa mga taong binabayaran mo ang buhay nila? Ilang araw pa nga ang lumipas, 8:00 ng gabi, tumatawag si Joy sa kanyang kuya. Hello? Hello kuya naman, 8:00 na, wala ka pa rin ba sa bahay ninyo? Hello? Kuya, hindi kita marinig, ano ba? Wala ka bang signal dyan? Wala ka bang wifi man lang? Kuya naman eh. Kuya, nasa ospital kami ngayon. Tumaas ang blood pressure ni mama. Hindi ko alam ang gagawin ko. At dahil nga medyo mahina ang signal, pinatay na ni Joy ang tawag. Ang kuya niya, alam niyang alam nito ang balitang kanyang sinabi. Subalit ang kanyang reply, sige Joy, sige. Padadalhan kita ng pera. Palagi na nga lamang ganon tuwing sumasama ang pakilas at pakiramdam ng kanyang mga magulang kapag kinakailangan ng check-up, operasyon o kung anuman, yun lamang ang kanyang isinasagot. Dahil ang kanyang mga magulang ay may edad na at meron ng iniindang karamdaman, hindi na nga sila para magtrabaho pa. Delikado ito para sa kanila. Kaya naman, hindi laging pumapasok ang pera sa kanilang bangko, wala silang palaging income, pero may savings. Ayaw na ayaw galawin ng mga magulang ni William at Joy ang kung magkanong halaga man ng pera ang nandoon sa kanilang bank accounts. Kaya itong si William, ang ginagawa, nagpapadala na nga lamang ng malaking halaga ng pera sa kanyang mga magulang upang hindi na nga daw siya kailanganin umuwi pa. Ay, ano, pera-pera na lamang ba? Habang itong si William, maganda ang buhay, mariwasa. Mayaman, may pera at nabibili ang lahat ng kanyang luho, pa-travel-travel na nga lamang. Ang dahilan niya, business meeting. Pero ang totoo, gagala lamang siya kasama ng kanyang mga barkada. Habang itong si William ay nag-e-enjoy sa kanyang buhay at nagpapanggap na abala sa kanyang trabaho, itong si Joy na kanyang kapatid halos tumandang dalaga na. Laging sakitin ng kanilang mga magulang kaya siya ang palaging umaasikaso sa mga ito. Magmula nang maiwan siya kasama ng kanyang mga magulang, limitado na ang oras ni Joy para sa kanyang sarili at para sa mga kaibigan. Yung oras pa kaya para sa pag-ibig, hindi ba? Ni hindi makagala, ni hindi makapag-enjoy. Sa panahon ng holidays, nasa loob lamang siya ng kanilang mansyon. Inaalagaan ng kanyang mga magulang. Itinutulak ang wheelchair kapag nasa park. Ipinagluluto at pinapakain ng kanyang mga magulang. Tinutulungang mag-therapy. Pupunta sa ganito, pupunta sa ganyan para sa ilang operasyon at mga check-up. Hello? Hello kuya naman. Ano, busy ka pa rin? Nasaan ka ba kasi ngayon? Last time nasa Canada ka. Nung isang araw nasa Japan ka. Kasama mga kaibigan mo. Ngayon wala ka pa rin oras sa amin? Kuya, nung isang araw pa ako nag-email sa'yo, di ba? Nag-text na ako sa'yo, nag-chat na ako sa'yo. Ang dami-dami mong account. Ano ba naman? Si mama at papa nais kang makita. Pati mga pamangkin ko.
Paano? Ano? Sumagot ka naman, utang na loob. Kuya. Lintik naman, Joy. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi ka ba nakakaunawa? Ilang beses ka nang tumawag pero hindi ko sinagot. Ilang beses ka nang nag-chat sa akin pero hindi ko man lang binabasa. Ang mga text mo, hindi ko pinapansin. Ibig sabihin, ayaw ko. Abala kong tao, Joy. Hindi pa ba sapat na lagi ako nagpapadala ng pera sa inyo? Ano, kulang ba? Ha? Kulang ba, ha, Joy? At kailan ka pa natutong matahin ako sa mga ginagawa ko, ha? Binabantayan mo ba ako, ha? Baka nakakalimutan mo kung sino ako. Sige na, may ginagawa ako eh. Yan ang sagot ni William bago niya tuluyang pinatay ang tawag. Nang dahil sa kanyang mga sinabi, natigilan si Joy. Magbuhat nga noon, nagbago na ang ugali ni William sa kanyang pamilya. Tila ba umakyat na sa kanyang isipan na siya ang pinakamagaling, pinakamayaman, pinakamahusay. Kaya naman sa kanyang pamilya, napakababa na ng kanyang pagtingin. Ilang linggo pa nga ang lumipas, nabalitaan ni Joy na ito palang kanyang kuya William ay nagpakasal na doon sa Korea. Ang balitang ito ay nagmula pa kay Bobby. Si Bobby, hindi makapaniwalang hindi pala ito alam ng kanyang pamilya. Gumawa ng paraan si Joy upang makausap nila ang kanyang kuya. Hello? Who is this? Anak! Anak, ako ito. Mama mo. Bakit hindi ka man lang nagsabi sa amin? Nagpakasal na pala kayo ng partner mo. Hindi mo man lamang kami inimbita. Wala ba kaming saysay sa buhay mo, anak? Nais ka naming makasama at makita ang mga apo ko. Anak naman. Ang sabi ng mama ni William sa kanya. Ano kasi akala nyo ba ganun yung kadali? Ha? Mama naman. Ano? Nagpakasal kami sa West. Sa West kami nagpakasal. Tapos saglit kami nag-honeymoon sa Korea tapos umuwi na ulit ng Pilipinas para magtrabaho. Madalian lamang iyon. Ano ba naman? Yan ang sabi ni William. Nang dahil sa pangyayaring ito ay masama talaga ang loob ng kanyang mga magulang. Hindi dahil sa hindi sila inimbita, pero ang pakiramdam nga nila ay hindi na nga sila mahalaga pa para kay William. Habang patuloy sa paglaki ang hidwaan ng pamilyang ito, si Joy hindi na nga makapagtimpi. Paano ba naman? Halos linggo-linggo, may post sa Facebook itong kanyang kuya. Maging sa mga social media niya, makikita mo kung gaano siya kasaya kasama ang kanyang sariling pamilya. Luho dito, luho dyan, travel dito, travel dyan. Kulang na nga lamang ay libutin ng buong mundo. Napapaiyak na nga lamang si Joy sa inggit sa kanyang kuya. Hindi dahil sa wala siyang sariling pera, hindi dahil sa hindi siya makapagtrabaho ng para sa kanyang sarili. Pero dahil pakiramdam niya, siya ang naging buhay na sakripisyo upang maging maganda ang buhay ng kanyang nag-iisang kapatid. Nang sumunod na mga linggo, nagpasya itong si Joy na magtungo ng Maynila kahit na medyo malayo, kahit na medyo kabado dahil ito ata ang kauna-unahang pagkakataong siya'y tutungo sa lungsod na iyon. Pinilit niyang hanapin ang address ng kanyang kuya subalit hindi niya ito makita. Ang ginawa niya, tinawagan niya ito at sinabing magkita sila sa isang restaurant sa lungsod na iyon. Sa loob ng restaurant na iyon, nag-lunch magkasama ang dalawa, itong si William at Joy. Nagkwentuhan, pero hindi nagtagal, lumabas na ang totoong dapat nilang pag-usapan. Alam mo kuya, napakaswerte mo. Nagagawa mo lahat ng gusto mo. Nakakapunta ka kahit saan mo naisin. Mabuti ka pa eh. Malaya ka. Mayaman pa. Samantalang ako, paano ko? Paano ako magkatrabaho na hindi ko maintindihan ang sarili ko? Kasi iniisip ko si mama at si papa. Sakitin na sila pero mag-isa akong nag-aalaga sa kanila. Hindi ko naman kayang ipagkatiwala ang buhay nila sa kung kaninong binabayaran natin. Kuya naman, gusto ko rin magtungo ng ibang lugar. Nais ko rin abutin ang pangarap ko.
Pakiramdam ko, ninakaw mo ang 10 taon ng buhay ko, kuya. Iniwan mo sa akin yung responsibilidad na dapat sa ating dalawa. Paano ang mga magulang natin? Kuya, bakit parang unfair mo naman? Ang unfair mo. Ang sabi ni Joy habang may tumutulong luha sa kanyang mga mata. Ang sabi naman ni William, ano bang iniaarte-arte mo, Joy? Ha? Anong iniaarte-arte mo? Wala ka ng pera? Bibigyan kita. Ha? Ano bang idinadrama-drama mo? Alam mo, maswerte ka nga eh. Bakit? Kahit nagtapos ka ng koleyo, hindi mo kailangan magtrabaho. Hindi mo kailangan paghirapan at danasin kung anong nangyari sa akin. Nakakain mo ang nais mo. Kasama mo sa buhay mo, sa bahay natin. Ang mga magulang natin. Hindi mo ba naisip yun? Sa panahon magkasama kayo, ako mag-isa lang ako. Kung hindi pa ako nagka-girlfriend, kung hindi pa ako nagka-asawa at nagka-anak, hindi ko mararamdamang may kasama ko sa buhay ko. Ha? Tapos sasabihin mo sa akin, maswerte ako? So ano? Ha? Pinapalabas mo na ako ang kontrabida dito? Ha? Nakakatawa ka eh. Ha? Nakakatawa ka, Joy. Eh pinaparamdam mo sa akin na masama akong tao sa mga ginawa kong pag-abot sa pangarap ko. Samantalang ikaw, nagpakasarap ka lang sa buhay mo. Tanggap lamang ng tanggap, withdraw lamang ng withdraw. Ha? Alam mo, pag ganyan kayo, tatama rin ako magpadala sa inyo eh. Dami niyong arte. At ilang masasakit na salita pa nga ang binigkas itong si William sa kanyang kapatid. Dahilan upang tumahimik na nga lamang ito. Tumayo sa upuang iyon at naglakad na ngang palayo sa restaurant. Uuwi na siyang muli ng kanilang probinsya. Matapos ang ilang oras ng biyahe, nagpakita itong si Joy sa kanyang mga magulang at kahit na kailan, wala siyang balak aminin sa mga ito ang mga sinabi ng kanyang kuya. Itong si Joy, napapaluhan na lamang sa gabi bago matulog. Paano ba naman? Ang kanyang mga dating kaibigan, pamilyado na. 2 na ang anak, yung isa nga, magkakaapo na. Yung best friend nga daw niyang si Ana, maganda na ang karir sa ibang bansa. May asawa at anak na. Ang nakakatuwa pa, insured na. Lahat ng kanyang mga kailangan, pinagtrabahuan na nga niya nang hindi umaasa sa kanyang pamilya. Samantalang itong si Joy, gigising ng alas 5 ng umaga upang magluto ng agahan para sa kanyang mga magulang. Maya-maya, kukunin niya ang adult diaper para sa kanyang mama. Matapos siyang asikasuhin ng kanyang ina, aasikasuhin naman niya ang gamot ng kanyang ama. Umaga na lamang ganun ang kanyang gawain, sa tanghali hanggang sa hapon bago matulog. Kung ikaw si Joy, gagawin mo rin ba ang mga ginawa niya para sa kanyang mga magulang? Handa ka bang talikuran ang iyong pangarap para lamang maalagaan mo sila? Maiinggit ka ba sa nangyayari ngayong tagumpay sa iyong kuya? Comment down below. Dumaan pa nga ang mga buwan, itong si Joy ay nakakatanggap na muli ng pera mula sa kanyang kuya, pero pakiramdam niya, paliit na nga ito ng paliit. Samantalang sila, gala lamang ng gala, enjoy lamang ng enjoy. Ang ipinapadalang pera ng kanyang kuya para sa kanilang mga magulang ay sapat na sapat lamang para sa check-up at mga gamot. Isa ito sa mga dahilan kung bakit tuwing tatawag itong si William sa kanila at nasabing nagpadala na siya ng pera, ay wala na nga sinasabi pa itong si Joy. Pinapatay na nga lamang niya ang telepono. Wala nang kamustahan, wala nang kwentuhan. Saglit na iniwan ni Joy ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Nagkataon namang katabi ito ng kanyang ina. Habang nasa loob pala ng banyo si Joy ay nag-message pala sa kanya ang kanyang kuya. Nabasa itong lahat ng kanyang ina, dahilan upang mapaluhan na nga lamang ito. Ngayon, alam na nga ng kanyang ina ang buong katotohanan sa kanyang anak na panganay. Kaya itong si Joy, paglabas niya ng banyo, napaluha siya dahil nakita niya ang kanyang mga magulang na umiiyak na rin. Humihikbi na
ang kanyang ina. At ikinuwento na nga niya ang buong katotohanan. Dumating ang araw ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Halos maubos na ang savings ng mga magulang ni Joy at William. Naibenta na ang mga alagang hayop ng magulang ni Joy, maging ang ilang mga ari-arian at lupain. Lahat ng iyon ay ginawa nila upang hindi lang sila humingi ng tulong dito kay William. Isang hapon habang nagpapahangin sa kanilang terrace ang mga magulang ni Joy ay nakita niya itong si Bobby. Teka lang, Ma, Pa, di ba si Bobby yun? Yung kaibigan ni Kuya? Shh! Uy, Bobby, ikaw ba yan? Uy, si Bobby nga. Uy, kailan ka pa dito? Kailan ka pa umuwi? Anong nangyari sa negosyo ninyo? Ang sabi naman ni Bobby, ano kasi, medyo matagal na kaming hindi magkasama sa negosyo ni William, yung kuya mo. Kanya-kanya na kami ngayon. Paano ba naman kasi? Napakayabang. Pangalawa, masyadong maluhoy ang kapatid mo. At nung minsan magkawalaan ng pera, abay pinagbintangan pa ako. Ang hindi ko pa humatanggap ay itong anak nyo. Ma'am, sir, yung anak nyo si William. Napakatigas ng mukha. Pasensya na po sa inyo pero yun po ang totoo. Aba, partners po kami sa negosyo. Pero ang gusto niyang mangyari, ngayong tanyag ng aming negosyo, ay bibilihin niya ng pilit ang mga shares ko. Gusto niyang suluhin ang lahat. Sakit niya sa ulo. Sa totoo lang, ayoko na sanang pag-usapan to eh. Pasensya na po. Ngayon, mas naging malinaw na sa mata ni Joy at ng kanyang mga magulang kung ano nga bang nangyayari na sa buhay ni William. Kahit pasabihin nating itong si Joy, ginagawa ang lahat upang maibigay ang pangangailangan ng kanyang mga magulang, kahit na kailan hindi magagawang kalimutan ng kanyang mama at papa, ang kanyang kuya. Magkahalong inggit, galit, yamot, inis at pagkabahala ang nararamdaman ngayon ng pamilya niya para kay William. Hanggang isang umaga, hindi na nga nagising pa ang kanyang ama. Hindi naman nagtagal, umanaw na rin ang kanyang ina. Isang araw, isang malayong kamag-anak ni William ang tumawag sa kanya. Isa rin sa mga taong nag-invest sa kanyang negosyo. William, patay na ang mga magulang mo. Kailan ka babalik sa Pilipinas? Hanggang kailan ba kayo dyan sa Macau? Ano ba naman? Kailangan ka ng pamilya mo ngayon. Naks, tamang-tama ang tawag mo sa akin, pare. Uy, baka naman pwedeng makahiram muna ako ng pera sa'yo. Nasa Macau kami ngayon. Nasa casino ako ngayon kasama yung mga kaibigan ko rito. Baka naman pwedeng pautangin mo muna ako. Medyo matinding labanan dito eh. Hindi ako papayag na hindi ako makabawi sa mga ito. Ang sabi ni William. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi mo ba ako narinig? Patay na ang mga magulang mo. William naman. Ano bang kalokohan itong ginagawa mo? Ang sabi ng kanyang malayong kamag-anak. Pare naman, huwag masyadong mainit ang ulo mo. Sige na, mamaya na nga lang. Ge, bye-bye. Ang sabi ni William, halatang halata na ito ay lango sa alak. Lasing na lasing ito. Nang sumunod na araw, itong si Bobby naman na kanyang dating business partner ang tumawag kay William. Parehong balita ang kanyang sinabi. Patay na ang mga magulang ni William at Joy. Pero hanggang sa ngayon, ni hindi man lamang magulat itong si William. Ang tanging sinabi lamang niya dito kay Bobby ay pahiramin muna siya ng pera, ipadala kay Joy at nang may magamit pampalibing sa dalawang matanda. Yun lang. Nangako naman si William na ibabalik niya ang perang iyon sa lalong madaling panahon. At dahil nga naaawa itong si Bobby sa kondisyon ni Joy at ng kanyang pamilya, personal niyang dinala ang perang iyon sa bahay ni na Joy. Nakiramay siya sa pagpanaw ng mga magulang nito. Magmula nang pumanaw ang kanilang mga magulang, itong si Joy parang nawala ng saysay ang buhay. Wala na siyang binabantayan, wala na siyang inaalagaan,
ano pang saysay ng kanyang buhay. Tinatamad na nga siyang kumain. Wala na siyang ka-enerhiya, ni hindi na nga siya naaarawan, ni hindi na rin siya lumalabas ng kanyang kwarto. Ito mismo ang dahilan kung bakit nag-aalala sa kanya ang kanyang mga tiyahin at tiyuhin. Ilang linggo pa nga ang lumipas, ilang mga tao na ang pumunta. Nagtungo sa harap ng bahay ni na Joy, naniningil na ng utang. At dahil wala siyang maibigay na kahit na anong pera, kinuha ng mga ito ang ilang mga gamit sa bahay na iyon. At para kay Joy na parang buhay na patay, wala na nga siyang pakialam pa. At dahil sa kanyang pagka-depress sa pagkawala ng kanyang mga magulang, itong si Joy mistulang na wala na nga sa kanyang sarili. Maging si Bobby at ang kanyang asawa, sinadya na nga itong si Joy sa bahay na iyon. Subalit, halos hindi na nga niya ito makilala. Napakapayat, napakadumi, napakabaho na nga ni Joy ngayon. Nagdatingan pa ang ilang mga kamag-anak ni Joy at nagpasya na nga sila na dalhin sa mental hospital ang babaeng ito. Gumawa ng paraan si Bobby na makausap si William sa lalong madaling panahon upang ipaalam ang kondisyon ni Joy. Subalit hindi ito sumasagot. Sa tawag sa cellphone, sa social media, maging sa email, wala kahit isa. Maging sa mga email niya kay William, sinabi niya ang naging kalagayan na nga ng buhay ni Joy ngayon. At parang isinisisi itong lahat ni Bobby kay William. Hanggang maya-maya pa, biglang tumawag sa telepono ni Bobby ang isang numerong hindi kilala. Ito pala ang bagong numero ni William. Ang sabi nga niya, "Gago ka! Sino ka ba sa tingin mo? Ha? Bakit ba napakapakilamero mo? Baka nakakalimutan mo, hindi na kita business partner at hindi kita kaibigan. Bobby naman, huwag mong panghimasukan yung mga bagay na dapat hindi mo pinapakilaman. Ano? Yan na ba ang dala ng inggit sa'yo?" Sa bagay, college pa lang tayo, ganyang-ganyang ka na. Wala kang pinagbago, Bobby. Wala kang pinagbago. Magmula noon hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Kaya walang pag-asenso nangyayari sa buhay mo. Magmula nga noon ay tuluyan ng bumitaw itong si Bobby sa kanyang kaibigan, dating business partner at dating kasangga sa hirap sa negosyo. Habang itong si Joy patuloy ang kalungkutan sa loob ng mental hospital, itong si William nalulong sa kasino. Napabayaan ng nga nitong si William ang kanyang negosyo. 2, 3 o halos 5 sa kanyang malalaking branch ay ipinapasara na nga. Hinahabol na raw sila ng BIR. Ang ilan pa nga doon hindi na nga nagpatuloy pa. Paano ba naman? Itong si William, ginagalaw pala ang pondo ng mga branch na iyon, habang siya ay nasa ibang bansa. Abay, akalain mo, ang kanyang pamilya nasa Pilipinas na, pero itong si William nasa Macau pa rin. Pag wala sa Macau, lilipad siya ng Los Angeles, California. Parehong dahilan, para lamang magsugal. Aba, anong klaseng magulang itong si William? Pinabayaan na nga niya ang kanyang mga anak sa piling lamang ng kanyang asawa. Aba, ginagalaw din niya maging ang bank accounts ng mga bata. Hindi na nga nakapagtataka na maging ang mga yaya at kasambahay ng kanyang pamilya sa Pilipinas nais na nga mag-quit. Abay, 3 buwan ang mahigit na hindi siya nagpapasahod ng tama, kulang-kulang pa. Hanggang sa naubos na nga ang kanyang kayamanan. Tad-tad pa ng utang, marami pang kagalit. Hindi nga nagtagal, halos lahat na nga ng kanyang negosyo, nagbagsakan ng lahat. Hanggang sa umuwi na nga siya ng Pilipinas dahil saka lamang niya naisip na inuubos lamang niya ang kanyang oras at panahon maging ang kanyang pera sa sugal. Ay, mga tao nga naman. Laking gulat na nga lamang nitong si William nang malaman niya na saktong pag-uwi niya ng Pilipinas, pinapalayas na pala sila sa condominium na iyon. Ginawang pala ng paraan ng kanyang asawa na maibenta iyon dahil kailangan nila ng pera
para sa edukasyon ng kanyang mga anak. Ngayong wala na nga silang yaman, wala nang luho, wala nang kahit na anong pwedeng ipagyabang, wala silang ibang choice kundi umuwi ng probinsya. Laking gulat nga nitong si William pagkatapos ng napakahabang biyahe, halos hindi na nga niya makilala pa ang bahay nila noon. Ang dating napakagandang mansyon, ngayon ay halos malapit ng gumuho. Matagal na palang nakasangla ang lupaing ito, maging ang tahanan ngayon. Paano ba namang hindi? Napakalaki na mga gastusin ni Joy sa mental hospital. At dahil nga sadsad na sa lupa ang kahirapan nitong si William, iniwan na siya ng kanyang asawa. Syempre, sino ba namang ina ang hindi bibitbitin ng kanyang dalawang anak? Papabayaan ba niya ang kanyang mga anak sa piling ng kanyang asawang wala ng kwenta? Kahit na ano pang gawing pagmamakaawa ni William, mukhang wala na siyang pag-asang makasamang muli ang kanyang asawa. Sinubukan niyang hanapin ang puntod ng kanyang mga magulang. Gutom na ako, ma. Ang sakit na ng katawan ko, Papa. Wala na po akong makain. Paano na po ako ngayon? Ma, Pa, nasa na po yung mana ko? Bakit niyo po ibinenta ang lahat ng ari-arian ninyo? Paano na po ako ngayon, Mama? Papa, wala na po akong pupuntahan ngayon. Bakit hindi niyo man lang ako pinamanahan ng malaking halaga? Hindi pa kayo nag-iisip? Kailangan ko po ng pera. Bakit parang si Joy lamang ang nanginabang? Napaka-unfair niyo naman eh. Tapos ngayon, malaman ko patay na kayo? Napaka-unfair nun. Unfair yun, Ma. Papa, niyo ko iniwan. Ang sabi ni William sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Kahit anong sigaw pa niya ngayon, wala nang makakarinig pa sa kanya. Ngayon pa lamang pumapasok sa isipan nitong si William na matagal nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Ang mas nagpalungkot pa sa istoryang ito, maging si Joy hindi na nga kinaya pa ang problema, depresyon at pagkalungkot ng pag-iisa. Pumanaw na rin itong si Joy. Ngayon, bumabalik lahat kay William ang lahat ng mga negatibong pakiramdam na ipinaramdam niya sa kanyang pamilyang kahit na kailan ay hindi tumalikod sa kanya. Hindi talaga maganda na gawin mong Diyos ang kayamanan at pera. Kahit pa sabihin na pinaghirapan mo yan, kahit pa sabihin ginawa mo ang lahat upang abutin ang pangarap mo, wag na wag mong gagawing Diyos ang pera. Kahit na kailan. Naging usap-usapan sa kanilang bayan ang nangyari sa buhay nitong si William. Marami ang nanghihinayang, marami ang natutuwa dahil yung iba kaaway at kalaban sa negosyo nitong si William noon. Sa makatuwid, ang istoryang ito ay malinaw na nagpapakita na dapat wag nating gawing Diyos ang salapi at kayamanan. Pwede kang magsumikap. Pwede mong gawin ang lahat ng pwede mong gawin upang maging komportable ang buhay mo. Pero wag na wag mong kakalimutan yung mga taong kahit na kailan hindi na wala ng tiwala sa iyo. Lalong-lalo na ang kaibigan at pamilya mo. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, shout out tayo muna. Makinig mabuti ha. Shout out sa iyo Maxima Ninantan, Erlinda Albao at Betty Gutierrez. Isang matinding shout out din para sa iyo Joji Natividad, Nita Nagtalon at Minda Morin. Hi, Tina Kayabyab at Jonisha Torres. Magandang araw po. Magpapahuli ba naman si Ma'am Teresita Peñaflor? At Presi Katja? Hi. Last but not the least, shout out sa iyo, Mercy Empleo, Estelita Villa,
at Cora Anano. Nais mo rin ba na mapasama sa shoutouts sa bawat storya? O baka naman gusto mong magpabati dahil malapit na ang iyong kaarawan? Advance man yan o belated, handa kong gawin yan para sa'yo. Hanggat kaya ko, gagawin ko. Mag-iwan lamang po kayo ng inyong mga komento sa bawat storyang ginagawa ko para sa inyo. Kahit mga lumang istorya na, panoorin nyo, mag-iwan lamang kayo ng komento at babalikan ko. Babasahin ko para sa inyo. At sa ating mga bagong tagapakinig, maraming salamat po sa inyong pagdating. Enjoy the stories. Welcome to the family. Sa susunod pong muli, paalam!